Hello, good evening. Ito po si Lawrence Santana, ang ordinaryong taong kaibigan nyo sa social media, sa Facebook. Ah, si ikaw, si Lawrence Santana. Meron po ako uling nag-request po na issue na gusto niyang talakayin ko. Kaya pinag-isipan ko, matutulog na sana ako pero naisip ko, tapusin ko na yung issue ngayon. Bagamat hindi ako well-versed sa issue nito, gagawin ko lahat ang aking makakaya para ipaliwanag ang usaping ito na lahat ng tao ay pwedeng maging bahagi nito o maging biktima nito. Lalo na yung mga ordinaryong taong naghihirap at nagugutom. Yan. Pero bago ang lahat, paalaala na naman. Reminder. Hindi ako nagsasawa magpa-remind sa mga politiko at mga leader natin, sa mga lingkod bayan. Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mo mapasok o mainitan, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Yan po yan. Kasi, lingkod bayan kayo, huwag kayo magagalit pag napupuna yung mga salitang lumalabas sa matabil nyong dila. Okay pa? Huwag kayo magagalit kung napupuna ang mga kilos at galaw nyo. Yan po. Reminder po yan. Di ako magsasawa na magpapaalala sa mga politiko natin at leader. Ngayon po, ano po ba yung request ng isa natin na kaibigan na ating pong ka-reaction sa social media, sa Facebook? Sabi niya, kasi sabi ko nag-post ako na yung sino man gusto o banggit na ano bang issue dapat talakayin natin sa mga live ko sa Facebook. Nag-request siya, sabi niya, pwede bang pag-usapan yung justice system o yung sistema ng katarungan. Ayan. Saka sabi niya, bakit daw hindi jury na tulad sa Amerika? Dito kasi isang judge, didingkin niya yung panig ng tiga-osig, panig ng tiga-pagtanggol. Pero sa Amerika, jury. Nabubuo ng 14 yata na ordinaryong mga tao yung kung saan lugar kinuha, tapos ikukulong sa isang lugar hanggang hindi natatapos yung paglilitis, hindi sila pwedeng lumabas. Parang ganun yung ibig niya sabihin. Bakit daw hindi pwede ganun dito sa Pilipinas? Yan. Yan po sasagutin po natin yan na sa ating naabot lang at sa ating nababasa, naririnig. Yan. Pero bago po lahat yan, ano ba ang ugat ng kakulangan ng sistema ng katarungan sa atin? Kung titingnan natin, kung papasyalan natin lahat ang mga piitan sa buong Pilipinas, makikita mo, siksikan, masikip, mainit, mabaho. At kung gabi, kung matulog sila, may mga nakaupo, may mga nakasabit. Yan ang justice system sa atin. Yan ang katotohanan, yan ang real talk. May kasabihan nga ako, sinasabi ko nga kung isa kang turista at darating ka sa Pilipinas at gusto mo makita o mapatunayan kung maganda ang sistema ng gobyerno, wag mo nang libutin ang buong Pilipinas, puntahan mo lang yung mga bilangguan. At pinuntahan mo yung bilangguan, masasabi mo na ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi maayos. Hindi maayos yung mga leader. Parang yung pupunta ka sa isang bahay, halimbawa, wag mo na libutin yung buong bahay.
pumunta ka lang doon sa toilet o sa comfort room. Pag nakita mo ito'y malinis, maayos, mabango, ibig sabihin, lahat na ng panig ng bahay, ganun din. Mabango, maayos, malinis. So, ganyan po. Ganyan. Simpleng sentido común lamang po yun. Ngayon, bakit ba napupuno ang ating kulungan, ang ating mapiitan? Ano pa alam yung dahilan? Dahil sa bagal ng sistema ng katarungan natin. Isipin mo. Halimbawa, may isang kaso. RTC pa lang po Ito, personal knowledge ko to. Personal knowledge. Yung anak niyang kambal, noon akusan siya, nagsimula siyang ihabla sa korte. 4 na taon pa lang yung anak niyang kambal. Regional Trial Court pa lang po yan. Regional Trial Court. Alam mo nun natapos yung kaso niya. Acquitted siya. 19 years old na yung mga anak niyang kambal. Meaning 15 years na nilitis. Regional Trial Court pa lang yon. Paano kung halimbawa nakonvict siya ron sa Regional Trial Court? 14 years yon. Pupunta siya sa Court of Appeals. Malamang 10 taon uli doon sa Court of Appeals. 24 years. Pag natalo uli siya sa Court of Appeals, pupunta uli siya sa Supreme Court. Malamang another 10 years. 34 years in the making. Yan po ang problema ng Pilipinas. Yan po ang problema natin. Sistema ng katarungan natin sa Pilipinas. Mas mabagal pa sa usad ng suso. Ito pa po patunay, isa pa. Nabasa naman natin, nadyaryo na ito lahat. Social media, sa TV, radyo. Yung kaso ni Ginang Mel Chanco sa ABS-CBN tungkol sa labor, sa paggawa. Alam nyo ilang taon bago nagpalabas ng panghuling hatol yung Supreme Court? 27 years, 27 taon. Ganun po katagal. Hindi ko po maintindihan. Pangalawa pang napakatagal na issue ng kaso. Yung Coco Levy Fund. Mahigit 32 years bago nagpalabas ng panghuling hatol o final judgment ng Supreme Court. Isipin mo yan. Halos patay na lahat yung mga litigants no sa Coco Levy. Si Ginoong Juan Ponce Enrile na lang yata ang buhay no sa mga litigants nung Coco Levy Fund. Yan po ang problema natin sa Pilipinas. Ang justice system natin, yan ang nagbibigay ng injustice sa mga litigants. Ngayon, kumpara natin sa Amerika. Kung napanood nyo, nabalitaan nyo yung kaso ni Amber Heard sa ni Johnny Depp, yung mag-asawa, naghablahan sila sa korte. Alam nyo gaano katagal lang inabot? 6 na buwan, 6 weeks, natapos yung kaso, 6 weeks. Isipin mo yun, 6 na linggo lang. Pangalawa, yung kay R.R. Kelly, yung kumanta ng I Believe I Can Fly, yung kumanta nun, mahigit 5 linggo lang na nilitis. 5 linggo mahigit. Na-convict siya, hinatulan siya ng 30 years imprisonment dahil sa salang pagmumolestya yata o panggagahasa. Isipin mo, 5 weeks mahigit. Yung kay Kevin Spacey, ganun din. 5 weeks na mahigit, tapos ang kaso. Kaya maganda sa Amerika yung jury. Kasi pag pinatawag yung jury na kung saan kinuha yun, siyempre BBI lahat yun. Pag natipon na sila ron sa isang lugar,
Hindi sila pwedeng umuwi ang hindi natatapos yung pagdinig, yung hearing. Halos araw-araw yun, araw-araw, pagdinig. Hindi sila pwedeng lumabas, hindi sila pwedeng umuwi. Kaya mabilis ang paglilitis sa Amerika. Hindi pwede yung postpone. Hindi pwede yung postpone. Oh. Magsasalita yung taga-usig, magsasalita yung taga-pagtanggol. Nakikinig yung jury. Hindi sila uuwi hanggang hindi natatapos, hanggang hindi nagdedesisyon. O hindi sila gumagawa ng desisyon. Kasi silang gagawa ng desisyon, babasahin lang ng judge yung desisyon. Parang arbitral lang yung judge. Oh, yun ang kagandahan ng ng jury sa Amerika. Oh, di ba? Pero bago ko ituloy yung jury na yan, yun sa Pilipinas muna yung sistema natin. Oh, ganun katagal. Nagtataka ako. Kahit sa Municipal Trial Court, MCTC, ganun na korte, yung lower court, Ombudsman, Sandigan, Court of Court of Appeals, Supreme Court. Ano ba trabaho ng mga hukom o maestrado? Magbasa at sumulat lang naman. Wala silang ibang ginagawa. Bakit napakatagal nilang magdesisyon? Napakadal nilang duminig sa kaso. Yun na. Yung iba inabutan na ng pagretiro. Yung iba inabutan na ng pagkamatay. Hindi pa rin tapos yung kaso. Hindi ko maintindihan ng Supreme Court. Hindi sila makaisip ng paraan na mapabilis na hindi naman na agrabyado yung katarungan kung dapat kanino ibigay yung katarungan. Yan ang dahilan kaya napupuno ang ating mga bilangguan. Meron yung nakabilanggo. Halimbawa ang pwede niya lang sanang hatol 6 na taon. Nandun na siya sa piitan, halos 10 taon na. Di ba? Parang walang sensibility yung Supreme Court, yung maestrado. Believe ako. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Napakatagal. Sipin mo yung sinasabi ko nga, nag-umpisa yun sa RTC, 4 years old yung kambal. Nung hinatulan siya, acquitted, 19 years old na yung kambal. 15 years RTC pa lang. Sipin mo yan. Hindi ko alam anong ginagawa ng mga maestrado sa Supreme Court. Bakit hinayaan nila to? Pinapayagan nila yung postpone. Hindi ako unbelievable. Kaya sabi ko nga, only in the Philippines, na ang justice system, siya mismo ang injustice sa mga litigants, sa panig ng nagre-reklamo o complainant o nag-aakusa at sa panig ng akusado. Pareho silang biktima ng sistemang ito ng gobyerno o sistema ng katarungan sa Pilipinas. Dapat ang mungkahi ko sa Supreme Court. Bawat kaso sa loob ng 1 taon dapat tapos. Kasi kadali lang dinigin, kadali lang malaman kung may kasalanan ba o wala yung mga harap ng korte. Napakadali. Dapat 1 taon, tapos na. Wala yung postpone. Hindi ko maintindihan anong ginagawa nila. Supreme Court, sinasabi ko. So, kung may makapanood dito na maestrado ng Supreme Court. Sabi ko po, sa una kong pasabi, public office is public trust. Kung ayaw nyo nainitan o napapaso, huwag kayong pumasok sa serbisyo publiko. Dahil kami, 113 million na taxpayer, kami po nagpapasweldo sa inyo. Kaya po yung napupunan namin na hindi tama sa ginagawa nyo, pupunahin namin kayo. Tulad ng sinasabi ko ngayon, na super bagal. Mas mabagal pa sa usad na suso.
ang justice system natin. Sipin mo po nung titingnan mo yun sa TV, sa Facebook, yung mga bilangguan, nakaupo yung mga inmates, yung mga PDL, sabi, pinaganda lang yung tawag sa kanila na person deprived of liberty. Ginandahan lang yung tawag sa kanila. Pero ang totoo, bilanggo. Oh. Isipin mo yun. Kaya napupuno yung bilanggo dahil sa kabagalan ng justice system natin. Oh. Napakabagal. Mag-isip naman kayo, Mr. Supreme Court, kung paano mapapabilis ang mga kaso. Wala. Only in the Philippines. Ito, sa buhay ko lang to. Tungkol sa kompensasyon. Halimbawa, kompensasyon to Halimbawa, yung isang akusado na convict, 20 years na siya sa bilangguan. Pagkatapos nung napunta sa Supreme Court, ni-reverse o binaliktad ng Supreme Court yung desisyon ng Court of Appeals, o Court of Appeals ka natin na lang. 20 years siyang nakulong. Paano dapat ang kompetasyon ng kompensasyon ng tao? Nasira ang buhay niya, nasira ang pamilya niya, napabayaan yung mga anak, o malamang yung asawa niya, baka inasawa na ng iba. Tapos after 20 years, wala pala siyang kasalanan. Anong gagawin ng Supreme Court? Paano niya mabibigyan na makatarungan at parehas na kompensasyon yung tao na yun? Ang mungkahe ko ganito. Kung 20 years siyang nakulong, yung araw na paglabas niya, kung ano yung umiiral na minimum wage, halimbawa sa Metro Manila, sabi natin 535 a day. Ang komputasyon, ganito. 535 times 360 days, isang taon 535 times 360 days times 20 years. Dapat yun ang kompensasyon na makukuha ng tao na nakulong. Nasira ang buhay dahil sa maling pagbibigay ng hatol sa kanya. Dapat po isa batas yan. Dapat isa batas. Ang computation, ulitin ko, ang computation ng kompensasyon, yung ibinilanggo na wala naman pa siyang kasalanan later on, ang computation yung araw na paglabas niya, kung ano yung existing o umiiral na minimum wage. Halimbawa, Metro Manila ay 530 o 535, 535 times 360 days. Okay, sabi mo lang, 300 days times 300 days times 20 years. Dapat yun ang computation ng kompensasyon na pupunta doon sa isang taong biktima ng mapanlupig na sistema ng katarungan. Sipin mo, nasira yung buhay niya. Yung asawa niya, baka inasawa na ng iba. Yung mga anak niya, napabayaan. Kanda sira-sira, baka hindi na nag-aaral kasi siya yung head of the family, siya yung naghahanap buhay. O baka yung mga bahay nila, ari-arian nila, wala na. Paano kung ordinaryong tao pa yon? Nung hindi pa siya nakukulong, nagre-rent lang ng bahay, isang kahig, isang tuka. Di mas lalo na naghirap yung pamilya niya nung nakulong na siya. Wala ba nakakaisip na niya? Senador o congressman o Supreme Court justices na imungkahi sa Kongreso na gawin yung batas na yon? Walang nakakaisip. Kasi karamihan sa ating lingkod bayan nakapokus lang sila sa kwarta. Para sila yung may kabayo na may piring na ganyan. Hindi sila pwedeng gumanon. Doon lang sa harap. Doon sa kaban ng bayan. Doon lang sila nakatingin. Real talk po yan. Yan po ang totoo. Kaya ang solusyon ko po dyan, sinasabi ko solusyon. Dapat 1 taon. Kung halimbawa January 1 o January 2,
i-file yung kaso. Doon sa korte kasi yun ang sumilang pagbibilang, yung pagpapile sa korte. Hindi doon sa prosecution. Doon sa korte. Pag na-file sa korte, magbibilang ka na hanggang sa 31 ng December. Dapat tapos yung kaso. Yun ang number 1 na solusyon. Pangalawa, tungkol sa kompensasyon. Yung sinasabi ko, ang computation ng kompensasyon, kung ano yung existing umiiral na minimum wage, nung siya ay sinabihan na hindi guilty, lalabas na doon, magsisimula ang computation. 335 pesos times 60 day in 1 year times 20 years. Ganun po ang computation ng kompensasyon. Reasonable po yun. Makatwiran o makatarungan pong komputasyon nyo. Kasi buhay, hindi lang buhay nung tao na wrongfully accused. Buhay nung pamilya niya nasira. Kahit magkanong perang ibigay mo dyan, hindi na mababalik yung panahon na hindi niya nakasama yung pamilya niya. Yan po, pangalawa po yan. Pangalawa. Pangatlo, ako grade 1 lang po natapos ko, grade 1 ko. Binabasa ko lang po rin sa nabasa ko kasi mahilig ako magbasa. Sabi nung nabasa ko ang libro, the accused, presumed innocent unless the contrary is proved. Ibig sabihin, ang isang akusado, pinapalagay na inosente hanggang hindi ito napapatunayan. Ngayon, hindi pa convicted yung tao, ikukulong mo na. Pinapalagay siyang inosente nung librong nabasa ko, ikukulong mo na. Yan. Wala pang nakaisip ulit yan. Yan po nasa saligang batas. Pero hindi po, wala pang nakaisip na durobong senador, durobong congressman na asipin yan. Bakit pwedeng baguhin yung batas na yun nasa Constitution? Kaliwanag nung sabi nung Constitution. Ang akusado, pinapalagay na inosente hanggang hindi napapatunayan na siya ay nagkasala. O napatunayan na walang kaduda-duda. Tapos, yung maraming salapi, hindi nila masubukang kahit isang segundong pumasok sa kulungan kung sila nakagawa ng krimen. Basta available. Di ba? Doon mo na naman makikita yung diskriminasyon ng mayaman at mahirap. Pag mahirap, walang pampiyansa, kulong. Mayaman, may piyang-piyansa, kahit isang segundo, hindi makatikim pumasok sa kulungan. Asan yung equal protection of the law? Di ba? Ibig sabihin, pag mayaman ka, marami kang pribilehyo. Pag mahirap ka, wala. Hindi ba naiisip ng mga mambabatas natin yan? Common sense. Yung mga maestrado natin sa Supreme Court. Paano gagawin natin? Sige, sabi nila, anong gagawin natin doon sa mga inaakusahan? Hindi natin ikukulong. Huwag mo ikukulong. Dahil hindi pa naman convicted. Inosente pa siya sa paningin ng batas. Paano gagawin? Dahil sa teknolohiya ngayon, tulad ngayon, napapanood niya ako wireless. Yung Department of Justice at Supreme Court, magsama. Mag-ano sila lang yung parang bracelet na pang-monitor, GPS. Parang maliit lang yung parang bracelet. GPS yun na imo-monitor yung bawat akusado. Na sila hanggang 25 kilometer radius lang sila mag-iikot sa area nila. Hindi sila pwedeng lumabas beyond that 25 kilometer radius. Kapag sumobra sila ron, magre-red yung bracelet nila. Ngayon, kapag binayolate nila yon, nilabag nila yon na lumabas sila ron sa air radius na yon. Doon pa lang may katwiran o may dahilan na para sila ay ikulong o idetine. Kasi yun na yung mismo tahasang paglabag ng akusado sa pribilehiyong ibinigay sa kanya. Malamang wala na tong tao sa kulungan pag gano'n ang nangyari. Di po ba?
sabi ko, tsaka dapat mabilis ang paglilitis, 1 taon lang. Oh, pangatlo yun na solusyon. Huwag na ikulong kasi sabi ng batas, pinapalagay na inosente. Oh, kasi hindi pera pag mayaman, may pampiyansa, pag mahirap walang pampiyansa. So bale, pera lang pala ang pagkakaiba nila. Oh, kaya sabi ko, ang gawin natin yun. Sa advent ng technology. Ngayon nga, yung mayayaman, kahit nasa Amerika sila, namomonitor nila yung mga business nila sa Pilipinas. Yung sa loob ng bahay nila, napapanood nila sa cellphone nila. O, di ba? Di mas madaling gawin yun kapag yung akusado, lagyan mo ng bracelet na parang GPS na ang ikutan niya lang 25 kilometer radius. O, kapag lumabag siya ron, may dahilan ka na siyang ikulong. Oh, kasi yung tinatawag na pwede ng contempt of court yun. Kaswailan. Ibig sabihin, kaswailan, katigasan ng ulo, ayaw sumunod sa pinag-uutos ng batas. Oh, may dahilan nakikulong siya. Oh. Ang dahilan hindi siya ay inosente, kundi sa katigasan ng ulo niya. Kaswailan ang tawag doon sa Tagalog. Contumacious act. Sabi sa English tinignan ko nga sa kay Mr. Google yun. Ano yung contumacious act? Yung pala kaswailan. Sabi niya, katigasan ng ulo. Oh, kaya may dahilan mo na siyang ipiit o iditine. Hindi siya ay inosente, kundi dahil sa katigasan ng ulo niya. Oh, saka 1 taon lang yung paglilitis. Oh, ako po, hindi lang po ako yung dahil ibang vlogger na criticize. Pero wala namang ino-offer na solusyon. Ako po, pag nag-criticize, may handa akong iaambag na solusyon. Yan ba yun? 3 lang po yun para maiwasan na yung napakaraming nakakulong sa mga city jail, provincial jail. At saka, mababawasan pa yung gastos ng gobyerno dahil wala na silang papakainin. Kaya lang, wala na rin kita yung mga namamahala sa bilangguan. Pero at least, sa kapakanan ng mga akusado, mas maganda yon. Nakakasama nila yung pamilya nila. Di ba? Pinapalagay silang inosente sa batas, bakit mo ikukulong? Tapos, kapag may akusadong mayaman, bayad lang labas. Pag mahirap, walang pampiyansa, hindi makalabas. 3 po yun, yung sinabi kong solusyon. Dapat marinig ito ng mga mambabatas natin at saka ng mga maestrado sa Supreme Court. Alam naman ginagawa na sa Supreme Court, magbasa, magsulat lang. Di ba? Sila yung mga parang mga Israelites, chosen people. Bakit chosen people? Kasi sagana sila sa benepisyo. Di ba? Tapos aabutin ng 30 years yung kaso sa kanilang sala. Saan ang katarungan niya? Saan ang justice? Sabi ko nga, ang justice system sa Pilipinas, siya mismo ang injustice sa mga naghihirap at nagugutom na mga Pilipino na maling naakusahan o wrongfully accused. Yan po ang real talk, katotohanan mo yan. Kaya una sabi ko, yung hearing, pagdinig, dapat 1 taon. Pangalawa, yung kompensasyon, ang computation, base doon sa existing na minimum wage, pag siya ay lalabas na, 535 times 535 pesos per day, times 300 days na lang a year, times 20 years. Yun ang kompensasyon na nararapat sa isang nakulong o na-convict na walang kasalanan. Yun po Supreme Court po, sana marinig nyo to. Huwag kayong magagalit sa akin. Pinupuna ko lang po yung alam kong hindi tama. Pangalawa, ito na, yung tanong nung nag-message sa akin, yung nag-request na pagdinig na to. Bakit daw hindi jury
sa Pilipinas na tulad sa Amerika. Kinwento ko na kanina na ang jury sa Amerika, parang 24 yata yun, kukunin sa iba't ibang lugar sa Amerika, iba-ibang estado, state. Pero iano muna sila, BBI, check kung ano yung anong pamilya sila, ano yung political lining nila, kung ano-ano. Oh, parang i-debrief muna sila. And then pagsasama-sama sila sa isang lugar. Yan. Na hindi sila pwedeng umuwi hanggang hindi natatapos yung pagdinig. Kaya nga mabilis doon 5 linggo lang, 6 na linggo, tapos yung kaso. Tulad nung kay Johnny Depp, Amber Heard, kay R. Kelly, yung kumanta na I Believe I Can Fly, kay Kevin Spacey, 6 na linggo, pinakamatagal. Oh, araw-araw yun pagdinig. Maghapon, pagdinig. Hindi sila pwedeng nakikipagkwentuhan, yung mga jury. Pagtas ng kwan, pasok na sila ron sa tinitiran nila. Oh. Tapos sa in the end, yung last hearing, nagsalita na yung tiga-usig, tiga-pagtanggol, tapos na. May rebuttal. Saka magdidesisyon ngayon yung mga jury. Magbobotohan yung jury. Halimbawa, 24. Dapat kalahati plus isa. Dapat 12 plus 1, 13. Di sabi, yung last day, babasahin yung hatol, papasok parang sa sine. Papasok yung jury, sabihin nung judge mga jurors, na may desisyon na kayo? Sasabihin nila, meron na, Your Honor. Bibigay yung desisyon doon sa judge. Ang gagawin lang doon judge, magbabasa. Babasahin niya kung convicted o acquitted yung akusado. Ganon, napakabilis. Ngayon, pwede ba rito sa Pilipinas yun? Hindi pwede. Dahil ang ibang utak ng Pilipino kaysa sa Amerikano. yung chatcha ngayon, People's Initiative, tinan mo sa halagang 100 peso lang. 100 peso lang. Papayag na sila ng chatcha. Siyempre, kaya hindi pwede. Hindi lalo na yon buhay at kalayaan ng nakataya ng tao. Paano kung yung akusado anak ng bilyonaryo? 24 yung jury. Bigyan niya lang ng tagsa 10 milyon yun. Di wala na. Kaya hindi pwede rito sa Pilipinas yung jury. Minsan nga napapanood ko si Kwan, yung isang vlogger na abogado. Kaya gusto niya, jury! Sabi ko, medyo nagkulang si engineer attorney ako. Iba yung attitude na Amerikano at saka attitude ng Pilipino. Kaya hindi pwede sa Pilipinas ang jury. Yun lang po ang dahilan kaya hindi pwede. Ibang utak na Amerikano, ibang utak ng Pilipino. Yung masabi ko, yung People's Initiative nga, 100 lang, bayad na yung mga nagmumungkahi na yung sa People's Initiative. Agad, pipirma na sila sa halagang 100 pesos. Kung anak dito sa Pilipinas, halimbawa anak ng bilyonaryo yung akusado, 24 halimbawa yung juror, yung miyembro ng jury, bibigyan niya lang tig 10 milyon yung yung mga jury, tapos ang laban, tapos ang boxing. Kaya hindi pwede sa Pilipinas ang jury. Hindi pwede rito. Puputi na ang iitim na ang tagak, puputi ang uwak. Hindi pwede ang jury sa Pilipinas. Bakit? Alam na natin, dahil sa kwarta. Hindi pwede po rin. Kaya, yung pong kaibigan na natin nag-request, sabi niya, bakit hindi pwede ang jury sa Pilipinas? Yun po sinasabi kong dahilan. Iba po ang utak na Amerikano, iba po utak ng Pilipino. Patunay nga dyan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila sa halagang 100 pesos. Ganong kababaw, ganong kamura. Ganong kamura ang boto ng Pilipino, 100 pesos. Pero sabay, okay naman yon. Kahit paano may 100 pesos na bayad kaysa yung mga mangmang at estupidong bobotante na patuloy na bumoboto na magnanakaw, libre.
Oh, di ba? Kaya, libre. Ay, ako na yun, kahit paano, mayroong 100 pesos. Oh, kaya ginoong ko na, friend, yung nag-request. Yun pa ang sagot ko. Kahit kailan po hindi pwedeng maging jury system sa Pilipinas. Dahil iba po utak ng Amerikano, iba utak ng Pilipino. Yan po. Yan lamang po ang paliwanag ko po. Tandaan nyo po, grade 1 lang ako Nile-level ko lang pong pang grade 1 yung reasoning ko. Kaya ang ka-level ko, ordinaryong tao. Pero sana po, yung makarinig nito, lalo na yung mga sa Supreme Court, yung mga mambabatas na senador na dorobo, congressman na dorobo, mga politikong dorobo, pag-aralan nyo po ito mga pinagsasabi ko. Ng justice system sa Pilipinas, siya mismo ang nagbibigay ng injustisya sa mga litigan dahil sa parang usad suso na pagdideliberate nyo, pagtinig nyo sa mga kaso. Okay po, yan lamang po. Nakahiga na ako, matutulog na sana ako Bukas ko sana tatalakayin pero sabi ko, ngayon na lang. Okay po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lawrence Santa Ana po. Para sa Pilipinas, para sa Nueva Vizcaya, lalo na sa Solano, mabuhay ang mga hindi mangmang at estupidong bobotante. Thank you po. Salamat. Salamat po.